Grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganun. Yan ang Mali po, hindi po kayo sinasabi ka ba nung pangalan na LAM? Ano yung LAM na ibig mo sabihin? Sir, actually, sir, narinig ko lang sa YouTube yun, sir. You play, kumsek, you play. Baka sabihin naman, hindi, ibig sabihin, sir. baka ibig sabihin, yung committee na ito, gumagawa na naman ng AI generated video recording, ha? Kumsek, please play the video. Yung sinabi niyang LAM. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit? During your conversation, hindi mo ginamit yung salitang LAM? Sir, ginamit ko. Ginamit ko nga, sir. Kasi ganito nga, sir. Ano ibig mo sabihin ng LAM? Sir, ganito po yun. Sandali! Ano ibig mo sabihin ng LAM? Sinabi mo, binanggit mo. Yes, sir. Naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung LAM, si First Lady, si James. O kaya nga, bakit mo nasabi yung LAM na yun? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo po. At pinahiya nga ni Senator Bato, itong si alias Picoy, hinauma na yung middleman at napag-atasan para kausapin itong kaibigan ni dating PDEA agent Morales na si Romy Enriquez. At dito nabanggit at kuhang-kuha mismo sa kopya ng CCTV ang audio kung saan sinasabing gustong ipagorgor itong si Mr. Morales. At ang kanyang pinangalanan na gustong magpagorgor kay Mr. Morales ay walang iba kundi si Mr. James Kumar at si LAM. Ngunit nagsinungaling ito at dinideny na umano'y may umutos sa kanya. Boy, alam mo ba na nag-usap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? No, wala sir, wala po. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Kaya nga po nagulat ako eh. Hindi mo rin alam na naka-speakerphone yung cellphone ni Enriquez? Hindi po sir. Hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po sir. So, that explains the no holds barred na pagsasalita mo. Yes, sir. Pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, sir. Na papatayin si Morales, sasagasaan lang yan, hindi na yan babarilin. At maraming paraan para patayin. So, ang galing ng taong ito, ano? Alam po natin, the way magsalita, sumagot ito ay talagang veterano. At nabanggit po ni Senator Bato na ipagorgor, hindi na kailangan pang barilin, kundi sakit sa puso, o kaya sagasaan lang, pero tumatawa lang ito. So alam po natin na talagang sanay na sanay ang taong ito. At unlike kay dating PDEA agent Morales, ito po ay talagang convicted. Kumbaga, ito po ay classmate ni Jingo Estrada. Am I correct? Yes sir. Kasi, had you known na nakikinig si Morales, hindi mo sasabihin yun. Hindi sir, kung pahayain niyo po akong sabihin muna to sir, o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya sir, mas marami pa po ako sasabihin. Ano po? mas malala pa. Yes, mas yes. malala pa. Matindi ito. At kung tumatawa lang itong si Senator Bato, pero kita natin sa lalaking ito na talagang seryoso. At hindi natin nilalayo na ito po ay posibleng tirador ng sindikato ni James Kumar. Para believable sir. Okay, sige. Pakinggan natin yung statement mo. Go ahead. Ni Ginoong Morales, ang pangalan ko na Eric Santiago, na tumawag sa isang Romy Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano, ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka rito. Pero I have to do this eh. Pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Ex-President Morales. Nandito po yun. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako dito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan sir eh. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip.
Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon. Yes sir, nandito po ako. Kasi So you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-imbestiga ng katang-isip lang? ako po ang sinasabi ko yung inyong akin. Yan, bistado katuloy ha, dahil sa iyong plano. Actually, ito mga kababayan po natin, ang pinagtataka po natin, itong si alias Picoy, wala naman po siyang any business or connection dito kay dating PDEA agent Morales, ay itong kay Romy. Dahil kakilala lang ito, tsaka lang ito tumawag. Pero hindi para mga musta, kundi takutin po itong si Mr. Morales. So isa lang po ang kanyang pinapakita dito, na talagang may taong nasa likod nito na inutusan siya para tawagan po itong kaibigan ni Mr. Morales. At syempre iniisip na po natin kung sino ito, at dahil hindi niya alam na ito pala ay naka-record at dahil napangalanan ito, kaya siguro humarap na rin ito. At kagaya ng inaasahan po natin, talagang 100% magdi-deny at hindi ito aamin, dahil sigurado po na manganganib ang kanyang buhay kapag inamin niya na talagang inutusan po siya. Kakatapos lang po ng pagdinig sa Senado at nakita po natin kung gaano katapang po itong si Agent Morales at hinarap itong mga pambabatikos sa kanya, pamamahiya na ginawa ng mga senador at dating mga kasamahan nito sa PDEA. Hindi po kayo po ay tunay, alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin, gusto ko lang pong makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw sa dahil sa mga We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo, huwag ka na maghanap ng ibang dagdag linaw. Please explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katang-isip ko lang, pasensya na po kayo. Kaya po, humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy at saka kay... Katang-isip na? Kasi actually sir, hindi naman para, hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang-isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes sir. Kinakatang-isip mo ito si... Kaya nga po, humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya, wow! O, hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. no, mali. Yan, tumpak po itong sinasabi ni Senator Bato. Dahil ito ay planted po, posible, nitong mga taong gustong magpapatahimik kay dating PDEA agent Morales. At ito po, itong si Picoy ay planted ito. Kaso, dahil na kunan ng video at nabulilyaso, ngayon magdi-deny ito. Ang tanong, ano po kaya itong gusto niyang ipresentang dokumento? Kung sa akin sana, mas gusto ko na makita ang dokumento ng kanyang sinasabing ilalabas niya kung papayagan siya nitong si Senator Bato. Ngunit hindi siya pinayagan, kaya hindi niya ito nalabas. At tiningnan muna ni Senator Bato, in-examine muna kung gaano ka-authenticate at itong dokumentong ito makakatulong ba na magpapatunay kung sino ang nagpalabas nitong PDEA documents na isang classified. Ngunit ang naisip po natin dito ay posibleng ito ay isang paninira, dagdag na naman sa paninira kay dating PDEA agent Morales. Ganun. Yan ang Mali po, hindi po kayo hindi po kayo dapat kumbulahin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun na kusapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka, kaso mo, yung kaso mo, wag mong... pasis ko lang yun. Yes sir, I understand sir. Pasis lang yun sa aking panibisyon pagka-pulis. I understand. Nako, kina-challenge niya pa itong si Senator Bato, ano? Huwag mo kong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga kang maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Not me. Kasabot ko sir. Ha? May siya, huwag na magsalita. At may binanggit ka pa ng pangalan na Lam. Ano yung Lam na ibig mo sabihin? Nako, lampingasan, lamparot, ano pa? Lamnades. Nako, lam. Marami ka talagang alam. Lam. Sir, actually sir, narinig ko lang sa YouTube yun sir. Nagay ko doon ngayon, narinig-rinig lang daw sa YouTube.
You play, kung saan you play, magsabihin naman, Ibig sabihin, sir. baka ibig sabihin, yung committee na ito, gumagawa na naman ng AI generated video recording, ha? Kung saan, please play the video. Yung sinabi niyang lam. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit. During your conversation, hindi mo ginamit yung salitang lam. Sir, ginamit ko. Ginamit ko nga, sir. Kasi ganito nga, Ano sir. ibig mo sabihin ng lam? Sir, ganito po yun. Sandali! Anong ibig mo sabihin ng lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes, sir. Naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung lam, si First Lady, si James. O kaya nga, bakit mo nasabi yung lam na yun? Doon? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin. Opo, para papasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Mark Enriquez. Ganito po yan, sir. Si Romy kasi pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo nito? Ito nga po, sir. Anong motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige nga. Gusto ko po kasi may mga dokumento po kasi akong dala. Kasi sir, kung napapagod na po kasi ako sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko, sir. Dahil sa mga dokumentong dala ko. Ano yung mga dokumento na mo? Pwede ko po ba ipakita, sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung sinungaling ka dito, ha? Nasabot ko, sir. Huwag mo kong dalahin sa bula-bula. Nasabot ko. Ha? Nasabot ko. Kumsi, i-play mo nga yung may sinabi siyang lam. Huwag mo sabihin, bula mo lang kami dito. Wala pong ganun, sir. Sorry. Ako po, bistado na talaga, ano, yung kanilang ginawang kasindikatuhan dyan. Tingnan mo, ha. Nagkukulab pa sila sa isang Indiano para lang mapatahimik po itong si Mr. Morales. Yun ang pinagtataka po natin. Bakit nila kailangan gumawa ng kasamaan para lang mapatahimik itong si dating PDEA Agent Morales? Kung ang kanilang sinasabi na ito po ay fabricated document, AI documents, walang katotohanan. Bakit nyo pa kailangang harangin ang pagdinig na ito sa Senado? Kita naman po sa mga aksyon ng mga senador. Bakit hindi na lang hayaan na magdesisyon itong si Senator Bato de la Rosa bilang chairman nitong committee na to? Bakit nila pinapakialaman at gusto nilang papatahimikin? Dahil dito, mga kababayan. Labis na kinakatakutan nila ang video at halos ayaw na ipa-play ni Jinggoy. Pamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi ito, ang ganun lang yan. Ganito ko yan. Lumuputok yan. Okay? Huwag kang makikita. Kaya na ganito kasi. Narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line dyan na nag-interpret kung ano sinasabi. Totoo, this is as you have heard as your conversation with Santiago? Mr. Senator, the video is 647. Okay, correct. Yung narinig mo dyan, totoo. I confirm, sir. So, do you confirm na pinapasakay ka lang ni Santiago? Binubula ka lang niya? Well, knowing Eric Santiago, even during our NAPOCOM day, hindi ko po makuha, malaro po siya. Malaro po siya, malalim. Malalim, babaw nga eh. Malalim. Ang babaw nga eh. Pati kami, papasakayin niya. Hindi babaw mo. Ikaw, nalalaliman ka sa ganun style? Well, that is... So, mahirapan silang paikot-ikotin po itong si Senator Bato dahil bitirano nga ito. Kaya itong si Mr. Picoy, na scripted po ang sinasabi at alam na alam po natin kung sino ang kanyang tinutukoy, dapat talaga kumanta na ito at aaminin niya na ang katotohanan. Kahit paano makatulong lang man sana na mapatunayan itong kasindikatuhan. Pero kung nanganganib ang kanyang buhay, yon ang kanyang problema ngayon. Kasi the moment na humarap na ito sa Senado at binanggit itong Mr. James Kumar at Lam, talagang magti-trigger na yan sila. Baka sunod na pagdinig, hindi na ito makakasipot. Alam na this kung hindi yan makakasipot, mga kababayan. Nalagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Galing mo. Ako, I find it very strange na gano'n ang approach mo. Para may patawag ka ng committee na ito, bulahin mo siya para may pakita ang... Wow.
Ganun ka ka-genius pala mag-tirada? At dinidinay mo lahat ng sinasabi mo sa video na yan? Hindi ko nga sir dinideny, inaamin ko nga po sir. Dinidinay mo nga yung truthfulness. Yes sir, yes sir. Ha? Yung veracity, totoo yan. Yes, sir. Pero yung truthfulness ang sinasabi Yes, mo, sa video na yan ngayon, dinidinay mo. Yes, Sabi sir. mo lang, nabubula ka. Yes, sir. Wow, kasi may video. Pero No, kung sir. walang video yan, hindi mo didinay yan. Sir, actually, pwede ko i-deny yun, sir. Excuse me po, sir. Pwede ko sabihin, pwedeng sabihin ko naman na hindi po ako yung kausap eh. Pwede ko pong gawin yun. Pero hindi ko nga po Hindi ka ginagawa. naman maka-atras kasi kausap mo, mayroong na telephone number sa'yo, kayo nag-usap. Pero sir, Akala mo ba, pwede ka mag-deny dito? Sir, hindi po. Try mo i-deny at Yes sir, I understand sir. Kasabot ko sir, kasabot dito kayo. pinatawag kita dito para magsabi ng totoo. Yes sir, I understand. Hindi ka pinatawag dito para bulahin kami dito. Yes sir. Ha? This is a serious matter. Ha? I understand, sir. Huwag kang sasakay-sakay ka lang, gagawa ka ng gimmick para maipatawag ka dito, para maipabulalas mo yung gusto mong dokumento palabasin. Wow, how shallow your motive. Yes sir. So, ibig sabihin, sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Juan? Si Enriquez? Sarili ko lang sir. Sarili mo! Yes sir. So ayaw talagang umamin. Sa bagay, hindi talaga pwedeng umamin yan dahil buhay ang kapalit niyan kapag umamin. You're a hero! Nasa sa inyo sir kung paano niyo ako titignan ngayon sir. Pero yun po ang You're a hero! Sarili mo lang! Nasa sa inyo na po sir kung paano niyo po ako titignan. Pero ang sinasabi ko po ay totoo. Galing sa aking puso sir. Galing sa iyong puso na binubula mo lang talaga ito. Yes sir. Binobola ko po lang po si Parang Romy sir. But I don't find any valid motive. Bakit mo siya bulahin para magkapagsalita ka dito? Bakit? Bakit? Why? Why? Kasi sir, yun nga, gaya na sinabi ko, napapagod na po ako. Napapagod na po ako doon sa paulit-ulit na pasensya na po kayo sir. Oh. Kung, kasi marami po doon tungkol sa dokumento na pinipresent niya na mas dapat sana mas maintindihan, mas ma-explain ko po para sa akin po sir. Para lang po sa akin, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon sir. Bakit mo ma-explain? So anong koneksyon niya doon sa dokumento? Dahil wala naman siyang koneksyon, mga kababayan po natin. Ang labo ng paliwanag ni Mr. Picoy. Gusto niya daw i-explain, gusto niya daw i-debunk itong dokumento na galing sa PDEA. So ano pa ang kanyang i-explain? Yung PDEA nga nagdi-debunk na, nag-i-explain na. So malinaw po na ang kanyang talagang pakay dito ay humarap lang sa Senado at hindi magsabi ng katotohanan. Dahil posibleng na-warningan na ito the moment na lumabas itong kopya ng CCTV. Ang napansin lang po natin, mga kababayan, itong si Jinggoy Estrada ay grabe po mag-interrogate dito kay Mr. Morales. Pero itong kay Mr. Picoy, hindi niya in-interrogate ng diinan kung bakit po napangalanan nitong si Mr. Picoy, itong si Mr. James Kumar, at itong si Lisa Aranita Marcos, ang First Lady. So bakit niya napangalanan? At hindi niya rin dinideny na siya yon, hindi niya rin dinideny ang kanyang sinasabi. Pero ang kanyang intensyon para bulahin daw itong si Mr. Romy. So para saan? At ano ang koneksyon niya sa papel na yan? Wala naman siyang koneksyon. So malabo po, kaya hindi talaga siya pinakinggan masyado ni Senator Bato. Pero hindi lang po nagkaroon ng paglilinaw kung ano po ang intention nito. Dahil hindi nga pinayagan ni Senator Bato na ilabas ang dokumento na sinasabi niya na mag-debunk sa dokumentong pinalabas ni Morales. At bakit umano siya napagod na, nahihirapan, posibleng may nagutos po talaga sa kanya. At ang kanyang sinasabi ay malayo sa isyu na pinag-uusapan diyan sa Senado. Non-irrelevant at pawang kasinungalingan lamang. Kaya palagay ko, ito po ay dapat manmanan, baka ito nga ay isang tirador nitong Indiano na umano'y close naman nitong nasa Malacanang po natin. Mga kababayan, sana proteksyon po ng ating Panginoon itong si Mr. James Morales dahil sa kanya nakasalalay